Nagpakitang gilas agad ang bagong import ng Blackwater, 29 na puntos, 15 rebounds at 10 assists. Isang triple-double agad ang kanyang unang laro sa PBA. Pero matapos ang kanyang dominanteng debut, isang pangalan kaagad ang hinahanap ni Kentrell Barkley. Eto nga si Justin Brownlee. Pero linawin natin, hindi ito trash talk. Hindi rin direktang hinamon ni Barkley si Brownlee. Sa katunayan, tinawag niya itong isang mahusay na manlalaro at isang alamat ng PBA. Magkakilala na rin silang dalawa dahil nagharap na sila noon sa Indonesia Basketball League. Noong 2024, kinilala si Barkley bilang most valuable player ng liga habang naglalaro para sa Kshatriya Bengawan Solo. Sa parehong taon naman, tinulungan ni Brownlee ang Pelita Jaya na makuha ang kampyonato. Kaya para kay Barkley, hindi na bago ang magkaharap sila ni Brownlee. Pero ngayong nasa PBA na siya, mas malaki na ang entablado at mas maraming Pilipinong basketball fans ang naghihintay kung ano ang mangyayari kapag nagharap na ang bagong import ng Blackwater at ang matagal ng sandigan ng Barangay Ginebra. Pero may isang problema, posibleng hindi agad makapaglaro si Brownlee dahil sa right hamstring injury at iba pang physical issue na nakuha niya mula sa Commissioner's Cup Finals at sa paglalaro niya para sa Gilas Pilipinas. Dahil dito, maaaring maantala ang inaabangang matchup. Magkakagrupo ang Blackwater at Barangay Ginebra kaya dalawang beses na sana silang maghaharap sa elimination round at ang unang laro nakatakda ngayong July 24 at ang ikalawa ay sa August 9. Umaasa si Barkley na makakabalik si Brownlee sa tamang oras dahil para sa isang bagong import ang pagharap kay Brownlee ay hindi lang ordinaryong labanan. Isa itong pagsusulit. Sa loob ng maraming taon, maraming imports na ang dumarating sa PBA. May mas matangkad, mas bata, mas mabilis at mas mataas tumalon. Pero si Brownlee pa rin ang pangalan ng ginagamit na sukatan. Hindi lamang dahil sa kanyang scoring, hindi lamang dahil sa kanyang championship, kundi dahil sa kanyang kakayahang gumawa ng tamang desisyon kapag pinakamabigat na ang pressure. Kapag dikit ang laban, hindi siya nagmamadali. Kapag kailangan ng malaking tira, handa siyang kumuha nito. At kapag kailangan niya magpasa, dumepensa o kumuha ng rebound, ginagawa rin niya. Yan ang dahilan kung bakit kahit may bagong import na gumagawa agad ng triple-double, si Brownlee pa rin ang gustong makaharap. Pero wag din nating maliitin si Barkley. Ang 29 points, 15 rebounds at 10 assists sa debut ay hindi basta ordinaryong performance. Ipinakita niyang kaya niyang umiscore, kumuha ng rebound at gumawa ng plays para sa kanyang mga kakampi. Kaya kapag natuloy ang kanilang paghaharap, hindi lang ito magiging laban ng dalawang imports. Magiging laban ito ng bagong gustong patunayan ang kanyang pangalan laban sa isang veteranong matagal nang napatunayan ang sarili. Ngayon ang tanong, kung parehong healthy at kumpleto ang kanilang kupunan, kaya bang tapatan ni Kentrell Barkley si Justin Brownlee? O mapapatunayan na naman ni Brownlee kung bakit siya pa rin ang gold standard ng PBA imports? I-comment ninyo ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Isalin niyo rin ang follow mode sa asing mga social media account. Peace out mga ka-fast break!